Makikita nyo in cinemas February 5. So does it mean na pinasa na yan ng MTRCB? Pinayagan nirang i-release yan sa mga sinihan? Lala Soto as the chairperson of MTRCB mga kachika. So pinasa niya yan sa kanilang mga screening. Kahit na yung pelikulang yan mga kachika ay sinampahan ng kaso ng kanyang sariling tiyuhin. So syempre nung pinakita niya yung pamilya dun mga chika ni Pepsi, lalakas yung credibility ng movie niya. Mas marami yung maniniwala sa kanya. So feeling ko yun yung main purpose. Kapag papakita niya dito nga sa nanay tsaka kapatid ni Pep. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang inyong chika patron. Bago tayo magsimula mga chika, naniyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagde-trending na mga showbiz balita. So for our today's video mga chika, talakayin natin itong recently released na trailer ni Direk Daryl Yap para sa kanyang ginagawang pelikula tungkol sa buhay ni Pepsi Paloma. And we all know na ito na yung pangalawang trailer na inirelease niya sa publiko. Di ba nga yung nauna yung naging kontrobersyal kung saan umabot na sila sa demandahan ni Bossing Vic Soto. 'Di ba? Yung naunang trailer kasi mga kachika tinanong doon ni Charito Solis si Pepsi Paloma kung totoo bang siya ay ginahasa ni Vic Soto. Okay? And then si Pepsi Paloma naman sinabi niya oo nga raw siya ay ginahasa ni Bossing. Kaya nga dahil sa direktahang paninirang puri na yan ni Daryl Yap mga chika, sinampahan siya ng 19 counts of libel cases ni Bossing Vic. So ngayon mga chika, etong pangalawang trailer niya, makikita natin na mas mahaba. Okay, yung nakaraan parang around 25 to 30 seconds lang. Ito definitely mas mahaba, mas may laman, mas maraming isiniwalat. Okay, and then pinakita na rin dito mga chika na i-release yung kanyang pelikula on February 5. So next month na yan mga kachika. Kaya nga daming mga netizens mga chika na nakapansin doon kasi sa caption ng trailer na yan, makikita nyo in cinemas February 5. So does it mean na pinasa na yan ng MTRCB? Pinayagan nirang i-release yan sa mga sinihan? Lala Soto as the chairperson of MTRCB mga kachika. So pinasa niya yan sa kanilang mga screening. Kahit na yung pelikulang yan mga kachika ay sinampahan ng kaso ng kanyang sariling tiyuhin. So mga chika, yan medyo questionable yan for me. Hindi natin sigurado kung yan ba ipapalabas talaga sa mga sinihan or sa mga live streaming lang kagaya ng Netflix. So mga chika, dyan nga sa trailer na yan may mga napansin na kung eksena. At yung numero uno na nga dyan mga kachika yung pagpapakita sa aktual na mga itsura ng nanay at kapatid ni Pepsi Paloma. Yung tipong marang sila yung nagkukwento mga kachika nung entire story. Para nga siyang documentary type mga kachika. Though hindi natin sigurado kung parte ba talaga sila ng pelikula or isiningit lang sila doon mga chika sa trailer ni Direk Daryl Yap para mas mukhang credible yung mga sinagsasabi niya sa storya niya. Kasi syempre nakalagay doon directed and written by Direk Daryl Yap. Marami kasing ko-question dyan So, written, directed, ibig sabihin lahat ng mga nandyan gawa-gawa mo lang. So syempre nung pinakita niya yung pamilya doon mga chika ni Pepsi, lalakas yung credibility ng movie niya. Mas marami yung maniniwala sa kanya. So feeling ko yun yung main purpose. Kapag papakita niya dito nga sa nanay tsaka kapatid ni Pepsi. And then meron ding eksena doon na parang etong si Ray De La Cruz, yung former manager ni Pepsi Paloma, parang may gusto siyang isiwalat na katotohanan which we still don't know kung ano ba talaga yung tinutukoy niya dyan, kung ano yung kinukwento niya. Okay, and then meron din doon mga chika na puna ko rin mukhang mayroon talagang eksena ng panggagahasa. Kasi meron doon mga chika parang pinupwersa si Pepsi para siyang umiiyak, sumisigaw, humihingi ng tulong. Maybe because from the title itself mga kachika, di ba? Kung sino ba talaga yung gumahasa, yung nang abuso kay Pepsi Paloma. Kaya mga chika hindi maiwasan na may garoon talagang eksena. So mga chika, iniisip ko may possibility siguro talaga na ma-disclose. Okay, may mabanggit na pangalan dito. Hindi natin sinasabing TBJ mga kachika. May mga ma-disclose na mga pangalan dito na posibleng maging sangkot mga kachika. Kung totoo man na inabuso si Pepsi Paloma. Kasi hanggang ngayon, matinding argument pa rin yan sa mga tao. Diba? Kung si Pepsi Paloma ba talaga ay totoong inabuso ni Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey o gumagawa lang siya ng storya mga kachika dahil siya ay biktima ng maling publicity. Okay, so mga chika dyan siguro malalaman natin. Kanina mga chika to be honest, habang pinapanood ko siya, natatanong ko yung sarili ko
Saan kaya kumukuha ng lakas ng loob itong si Daryl Yap na mag-post pa ng mga ganito? Diba? Kumbaga patong-patong na yung kaso niya, 19 counts of libel cases. At pwede pang madagdagan yan mga kachika doon sa iba pang mga taong involved dyan sa pelikulang yan na gusto rin siyang sampahan ng kaso. Pero mga chika, nakita nyo, ang tapang eh. So hindi natin alam kung sino ba talaga yung backer niya, kung bakit niya talaga pinupush through na i-market pa rin yung kanyang pelikula kahit na sobrang questionable nga kung totoo ba yung pinagsasabi niya dyan or saan niya ba kinuha yung kwento niya. Yung panlaban niya lang mga chika, na interview niya daw yung mama ni Pepsi Paloma, pero karamihan naman sa mga netizens sinasabi na si Pepsi nga raw hindi naman close sa nanay niya. Kasi diba kung talaga daw close sila or yung nanay niya may malasakit kay Pepsi, dapat hindi niya raw ito pinayagan na maghubad sa harap ng camera. So that's also a point mga kachika. Kasi hindi rin minsan maalis sa isipan natin mga chika, no? Yung angulo na pwedeng nabayaran din eh. Kumbaga itong nanay na to ni Pepsi Paloma na nagkukwento ko no ng mga storyang ganyan, pwedeng nabayaran din mga kachika, kaya nagsiwalat siya tapos yung ibang sinasabi niya hindi totoo. Okay, so sa ngayon mga chika, lahat tayo nagtitiwala sa kanya dahil siya nga ay kadugo. Kumbaga sabi ng mga tao, siya na lang yung may credibility ngayon dahil siya yung nakasama ni Pepsi Paloma hanggang sa huling sandali ng buhay niya. So yan ang malaking tanong mga chika. Pero sa ngayon mga chika, eto na pe-predict kung mangyayari dyan. Kapag yung storya na yan ay lihis sa totoong nangyari at napatunayan yan ni Tito Soto, ni Vic Soto at Joey De Leon, mga kachika, panigurado kulong yan si Daryl Yap. So yung kasong yun, iba pa yun doon sa 19 counts of libel cases kasi defamation yun mga kachika. So parang gumagawa siya ng kwento na against, okay, sa TVJ, tapos hindi naman pala totoo. Pero sa kasalukuyan mga chika, kaya siguro nakikita nyo nasa internet pa rin yung mga trailer na yan, na isi-share pa rin yan ng mga netizens, na pagpipiestahan pa rin yan, pinapanood pa rin yan. Kasi ongoing pa rin mga chika yung hearing dito sa isinampang reklamo naman ni Bossing Vic Soto laban kay Daryl Yap. Yun nga yung tinatawag nilang habeas data. So hanggang sa ngayon mga chika, wala pang inilalabas na opisyal na kautusan ang korte na i-take down na ang mga trailers na yan, posters, mga promotion materials ng pelikula na yan tungkol kay Pepsi Paloma. Tsaka feeling ko mga chika, yung ginagawa ni Direk Daryl Yap, yung parang ini-stall niya, pinoprolong niya, kumbaga magawa siya ng paraan para ma-postpone or ma-delay yung mga hearing na yan tungkol sa habeas data para in some way mga kachika, masulit niya yung promotion period niya sa pelikulang ginagawa niya. Diba? Gusto niya pa i-market yan, gusto niya ipakita sa lahat. Pero syempre mga chika, kung pumabor man kay Bossing Vic yung desisyon ng korte, walang pagsisisihan si Daryl Yap dahil na i-promote niya ng maayos yung kanyang pelikula. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag niyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing